Manlalaban? Tingin niyo, etong mga 'to, kasi ilan sila 7, 8. Kay Bato de la Rosa, iniisip ko kay Bato, manlalaban, sasama ng maayos, or magtatago, which is ayun na ginagawa niya na, magtatago. Kung sakali na makita, mahuli, maaresto at meron ng warrant of arrest talaga si Bato de la Rosa, ano sa tingin niyo ang gagawin ni Bato? Manlalaban sana si Bato or susuko o sasama na lang? Ulitin ko ho, o press 1 kung sa tingin ninyo na manlalaban sana si Bato or press 2 kung susuko ng maayos si Bato. Ganon din dito kay Aguirre. Kasi yung mga kasama nila puro naman po ano, puro naman mga nagtatago, eh. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, number 1, manlalaban sana si Bato. Puro pero 'wag naman sana ano? 'Wag naman po sanang manlaban sana si Bato de la Rosa, mga kababayan, sayang po ang buhay. Bakit niyo ako pinagtatawanan? Sabi ko, 'wag naman sanang manlaban sana si Bato de la Rosa kasi sayang ang buhay. So, kung sa'kin 'wag manlaban sana, manlaban si Bato de la Rosa. Ang gulo. Bahala si Bato diyan. Basta para sa'kin ang payo natin kay Bato de la Rosa, 'wag ka sanang manlaban ka sana, 'no? Kasi puwede ka namang, puwede naman ho siyang ano, puwede naman po siyang dalawin ng kanyang mga apo doon sa ICC. Sabi ni Joel ng BMB, iiyak siyempre boss. Print lang habol nila, marka sa bakal na ebidensya. ICC, and even if the ICC could invoke the jurisdiction it had before we withdraw, I believe that it should be participated in by the Philippine judiciary. Ayan. No, yan po yung kanilang mga stand ho, mga kababayan. Pero alam nyo, patibay ng patibay at padami ng padami yung talagang ebidensya, lalo na laban dito kay dating Pangulong Duterte ho, mga kababayan. Ibig sabihin nun, patibay na din ng patibay o palakas na din ng palakas, no, yung sinasabi ng ICC na itong mga napangalanan na mga ito, kasabwat, kasapakat ni dating Pangulong Duterte. Naalala niyo ho si Las Cañas? No? Si Arturo Las Cañas ho, mga bossing. Yung mismong dikit kay dating Pangulong Duterte. Siya yung ano, siya yung nagiging tagaturo talaga, Sabi dito, paano ba kung sabihin ni Las Cañas, yan talaga yung mga yan. Actually, meron, di ba? Meron silang pinakita na chart at yung chart na yon ipinapaliwanag nga ni Las Cañas, mga bossing. Sabi dito, retired officer links Duterte to almost 200 killings daw ho. No? A retired Philippine officer o police officer na si Las Cañas, no? Actually, siya nga yung ginagawa, kung di ako nagkakamali, siya yung ginagawang witness o kung talagang nagdidiin kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Yari ho talaga itong mga ito. Arturo Las Cañas made the allegation at the start of national TV televised Senate inquiry on Monday after he admitted to lying in October during another Senate inquiry. Sabi dito, Las Cañas, who broke down in tears before the media when he revealed his story 2 weeks ago, is the second person to testify before politician to Duterte's alleged link in clandestine hit squad. I feared for my life of my loved ones. Natatakot siya para sa buhay ng mga mahal niya sa buhay. Siguro, alam niya ang kakaharapin niya. Chupaeng, shoutout sa inyo. Dahil dito, sa pagtestigo niya laban kay dating Pangulong Duterte. Pero kung meron man ho, mga bossing, na dapat paniwalaan, ito yung mga circle of friends niya, yung mga kasama niya dati talaga, di ba? Sabi niya dito,
because of my desire to tell all the truths, not only because of my spiritual renewal, but the fear of God. I wanted to clear my conscience. Totoo ho yan. Kapag pumasok ang Diyos sa buhay mo, pag pumasok ang Panginoon sa buhay mo, lahat tatalikuran mo. Totoo ho yan, mga kababayan. Kahit na anong sarap ng buhay mo, or kahit ano pa, basta pumasok ang Panginoon sa loob, sa iyong katawan, sa iyong buhay, titigilan mo at mapapaamin ka, makukonsensya ka. Naawa sila sa kanya sa pinatay na bata. Kung makita niyo lang po yung mga CCTV, mga bossing, di ba? Yung mga pulis, biruin nyo, tinitira, naglakad pa. Yun yung hindi ko makalimutan. Yung nasa iskinita, tapos pinaalis yung mga tao, tapos yung anak o apo, kung sino man yun naglalakad doon sa iskinita, mahal sa buhay nung tumimbuang. Putik, makita mo pagkatapos timbuang na yung mahal niya sa buhay kung tatay. Sabi ko, grabe talaga. Grabe itong mga ito. At nagbunga at nagdulot, at kung bakit po nagawa yung mga ganon, ay dahil po kung paano nila pinorm yung mga tokhang-tokhang na mga yan. Di ba? Alam nyo, mga bossing, sabihin na natin, sila yung mga tulak diyan sa mga lugar nila, sa mga barangay na yan, mga yan. Pero kailangan pa din nun yun ng due process eh. Hindi mo agad-agad kukuhanin ng buhay eh. Kasi dito sa mundong ibabaw, ang pinaka-importante, pinakamahalaga, buhay po ng tao. Buhay natin, buhay ng bawat isa ho, mga kababayan. Kaya, wala, nalungkot lang ho ako nung nakita ko yung video na yon. But anyway ho, mga bossing, pumunta muna tayo dito kay La Marcoleta. No? Bukas, babalitaan ko po ulit kayo kung si Bungo po ba ay pumasok. Pero dumako muna tayo kay La Rodante Marcoleta at kung bakit o ano ang dahilan ni Jay Tariela kung bakit meron siyang caricature ni Xi Jinping na ikinagagalit, ikinabubwisit nung mga senador natin ho, mga kababayan. Kasi dito sa Kapanayan po, kay Jay Tariela, ipinaliwanag niya kung bakit mayroong caricature siya ni Xi Jinping. May PowerPoint slides na may pictures na caricature ni President Xi Jinping. Well, una sa lahat, sir, ang setting natin na yon, that is not an official press conference. Hindi siya official engagement for international community to listen, to hear Paano the nakunan lecture. yung video na yun? No, but it was in a public setting. Yes, sir. No? But again, it is in Dali, ang arte nyo naman mga putang.